Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. Tuwing Monday nga ay kailangan maagang pumasok dahil ang mga bata ay may flag ceremony. Pagkatapos nga ay tinuloy na namin ang paglilinis sa room namin. Pinapaalala ko nga sa mga estudyante ko na lagi nilang iwalay ang mga nabubulok at hindi nabubulok. Pag Monday nga ay kailangan nakahanda na ang lesson plan na gagawin natin sa buong linggo. Pagka-uwi nga namin ng bahay ay naubutan namin itong aso namin na nanganak na pala. Ngayon ko nga lang nalaman na ang aso kapag nanganganak pala ay hindi sabay-sabay. Na-amaze nga rin ako dahil sila na pala ang nagpapaanak sa sarili nila at sila pa ang naglilinis. Sa dami-dami ngang naging aso namin, itong si Caramel lang talaga yung nabuhay. Nabibilib talaga ako sa pagkakagawa ng Diyos sa lahat ng ginawa niya. Tuwing manganganak nga itong aso namin ay excited kami makita kung anong kulay ng anak niya. Pero bakit nga ba ganun dahil wala siyang kakulay sa mga anak niya? Pagka Martes nga, as usual, ang gagawin ni teacher ay magturo magbantay ng mga bata. Diyos me, ito nga sinasabi ko sa inyong masipag kong estudyante ay mukhang mas pagod pa sa akin. Nakuha na nga makauwi ng mga kaklase niya, siya nandito pa rin. Tuwing vacant naman ay nandito ako sa clinic para gawin yung mga ibang gawain. Dahil sa susunod na linggo nga ay second periodic test na ng mga bata, kaya nagkaroon naman kami ng summative test ngayon. Sinubukan ko ngang i-prank itong mga estudyante kong nasa higher section. Pagkabigay ko nga ng test paper sa kanila, ang sabi ko nga ay may 5 minuto na lang sila. At sa reaction nga nila makikita mo talagang may pagpapahalaga sila sa pag-aaral. First time ko nga lang gawin ito sa kanila dahil di naman talaga ako nagvi-video. Diyos me, yung first time ko nakuha ko pang mabash sa TikTok. Dahil nga sinasabi nila na distract ko daw yung mga estudyante ko. Kaya kinabukasan nun ay tinanong ko yung mga estudyante ko kung totoong na-distract ko ba talaga sila. At salamat sa Diyos dahil hindi ko naman talaga sila na-distract. Dahil kung tutuusin 10 to 20 minutes pa lang ay tapos na sila. Diyos may yung araw ng yung gustong-gusto na rin nilang mag-check pero sabi ko i-review nila yung mga sagot nila. Kaya mahirap talaga maging guro at maging vlogger. Charis. Kapag teacher ka nga ay kailangan maging maingat ka talaga sa mga sinasabi at ginagawa mo. Pero ganun pa man, kung alam mong masaya at tama naman ang ginagawa mo, ipagpatuloy mo. Dahil ang mga ibang tao, kahit anong gawin mo, maganda masama man, ay may sasabihin pa rin sa'yo. At ngayon ko nga napatunayan at nakakalungkot tanggapin, may mga taong may masabi na lang at hindi nila iniisip kung nakakasakit sila. Yung tipong may masabi lang pero hindi nila gine-check ang katotohanan. At ang mga ibang estudyante o mga bata ngayon ay hindi na marunong rumispeto sa mga guro. Naiintindihan ko na may karapatan tayong sabihin ng mga gusto natin. Pero sana naman idaan natin sa maayos na pananalita.